it later. I-upload ko later ito sa aking YouTube para mapanood nyo po yung replay. And yan, I see familiar faces. Thank you for coming. Nandito si Ma'am Beng, Sir Domingo, Raul Rualio, Sir Jim, Sir Paulo, Sir Danilo, Sir Kit, Cha, Bernardo, Jocelyn, and many more. Thank you for coming. And hopefully marami pang dumalo kasi yung mga nag-register is more than 50. No? And ang topic natin today is about creating a website na ang gagamitin natin is magpapatulong tayo kay ChatGPT para gawin yung concept and then gagawin natin yung design kay Lovable and then i-build natin sa system. I will explain to you one by one po. And by the way, merong nagtanong last time kung ito bang gagawin natin ay iba doon sa landing page. Iba ano ba yung pakaibahan ng website, ng landing page, ng sales page, or ng sales funnel, or kahit ano pa mga pages yan. I think discuss ko ito sa isa sa mga videos ko doon sa mini course. But let me quickly explain kung ano yung difference. Ang website is ito yung lahat ng mga nabanggit ko kanina, lahat po sila website, no? So lahat ng makikita mo sa internet, websites yung mga yon. And there are different kinds of websites. So meron diyan landing page, yung sales page. So depende po doon sa purpose nila. Kunwari, yung sales page, ang purpose niya po is to sell, di ba? Meron naman po yung mga tinatawag na squeeze page or yung sign up page, mga ganon. Squeeze page ang tawag doon. Kapag ang purpose mo is to collect email addresses. So bakit sila nagko-collect ng email addresses? Kasi gusto nila na mapadami yung kanilang email list para kapag later on, pag may ibebenta sila, then isesend na lang nila yung promo nila doon sa kanilang email list. Ganon. So yun yung kaibahan. Meron naman yung nagsabi ng about landing page. Ang landing page naman, it's a different page doon sa website mo. Kunwari, meron kang homepage. Kunwari si Netflix, meron siyang website na yung Netflix kung ano yung nakikita mo. Ngayon yung landing page, kapag kunwari maglaran ako ng Facebook ads, tapos gusto ko na ipakita yung aking website sa kanila. Siyempre, hindi yung buong homepage ko yung ipapakita ko. Kundi gagawa ako ng separate page na doon ko ilalagay kung ano yung gusto kong sabihin, ipakita doon sa mga customer or doon sa mga potential customers. Yun ang tinatawag na landing page. Yun yung pag nag-run ako ng ads, kung ano yung unang makikita nila, yun yung landing page. Parang pag sumakay ka ng barko, tapos dumaong ka, yun naglanding ka doon sa doon sa pier. Yun yung parang pinaka-landing page mo. Kung ano yung makikita nila, yun na yun, yung landing page. So, ilalagay mo na doon kung ano yung mga gustong-gusto mong ipakita sa kanila. Then later on, i-invite mo sila na pumunta sa iyong main page or sa iyong sales page or saan pa man yan. Yun po yung kaibahan ng landing page. Yan. And then, so ang gagawin po natin ngayon is yung website. Website siya na para siyang homepage. Kasi meron kasing isa sa mga student ko na nagtanong sa akin. Ipakita ko sa inyo yung message niya sa akin. Anyway, nag-ask naman ako ng permission sa kanya na i-share ko ito kasi kailangan din daw niya kasi ito. So naisip ko, gawan ko na lang siya ng live session para ituro ko kung paano para magkaroon kayo ng benefits lahat. Matutunan ninyo na lahat kung paano gagamitin ba ito, paano gagawin ito. Tinitignan ko lang kung paano siya mas advanced na hindi makikita yung buo. Nag-iba na kasi yung portion ito, portion of the screen. Let's see. Yan. Para portion lang. Para mas malaki. Ito. So, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, "Good morning, coach. Hingi sana ako advice. Nag-work ako as isang medical center dito sa UAE.
Bago lang na-open ang medical center last year lang. Sinabi ko kasi sa manager ko, nag-aaral ako ng web app. Nagsuggest siya gumawa daw ako ng web app para sa medical center. Hingi sana ako advice sa'yo, coach, kung need ko mag-subscribe ng Lovable. Yun, so gusto niyang gumawa ng, kasi ang unang sabi niya web app eh. Which is hindi applicable yung web app dito. Kailangan website. Website lang. Simpleng website lang ang kailangan dito. Hindi kailangan web app. So, gusto niyang gumawa ng website na nag-showcase doon sa medical center nila doon sa UAE. And ang sabi niya, ito daw ay GP, pediatric, acupuncture, therapy, cupping therapy, ang mga service nila. And then maliit lang siya na medical center, wala pa din insurance yon. So, tinanong ko kung ano yung specific problem na gawa ng solution for the medical. Uh, and then, so, yung gusto niya yung merong services, book appointments, contact information, get directions. Isang app siya na doon mag-inquiry ang mga patients. Yun. So sabi ko, hindi kailangan ng app, hindi na kailangan ng web app. Kasi ang web app kasi is parang meron siyang back-end eh, na ano. So kahit simpleng website lang yan, hindi app, ma'am, kundi website. Pwede mong gawa ng design. Ito yung sinabi ko. Gagawan natin ng design sa Lovable, tapos ipapublish natin siya sa system. Bakit hindi directly kay Lovable? Because kay Lovable kasi hindi natin siya kontrolado na buo. Kung ano lang yung bibigay ni Lovable, yun na yun. Kapag ka gusto nating i-edit later, kailangan ulit nating mag-prompt. Prompt na naman, pero hindi natin madidirect na ma-edit. Ipapakita ko sa inyo kung bakit mamaya. Yan. So, gagawin natin ngayon, ito, gagawin natin to from scratch and then tignan natin kung ang hanggang saan natin matatapos pagkatapos ng session na to. Maybe itong session na to siguro abutin tayo ng 2 oras siguro. Tignan natin kung matatapos natin in 2 hours. May tanong si Sir Al Dominic, yung recording po ba nito coach ng live demo saan po masave para mabalikan ko for reference later? Isisave ko, i-upload ko sa YouTube ko na lang para mas madali. Yan. And kung may mga questions kayo, along the way po, habang nagtuturo ako, kung may mga questions kayo, pwede nyo pong mag-chat doon sa chat box para makita ko, mabasa ko. And kung kailangan nyo naman po na mag-unmute, then ask for permission to unmute and then you can speak para makausap ko kayo. Okay? Depende kasi yung iba sa inyo meron yung mga meron yung mga gustong gawin na project na sarili nilang website. So iba-iba kayo ng situation. So kung gusto nyo na i-relate doon sa situation nyo habang ginagawa ko to, you can interrupt me and ask me questions along the way. Para wag na yung hintayin na matapos yung session bago kayo mag-ask kung may naisip kayo na question para hindi mawala sa isip nyo. At saka nandun pa rin tayo doon sa punto na kung saan naisip nyo yung question. Yan. And let me stop my sharing. Pupunta ako ngayon sa ChatGPT. So, yung regular sharing na yung gagawin ko. Share. Pupunta tayo kay ChatGPT. Yan. So, kukunin ko ngayon tong sinabi ni Ma'am Joy. At kukunin ko yung nag-work ako sa isang center. Ito, tapos, ito, kopyahin ko to. Copy. Lalagay ko dito. So, bale, i-instruct natin si ChatGPT kung ano yung gusto nating gawin. So, ito, parang I'm speaking as if na ako si Ma'am Joy. Yan. Tapos, lagay ko dito. Tapos, maliit lang siya, medical, wala din insurance. Cash, kaya cash basis kami. Ganyan. So, kung ano lang yung nila yung sinabi ng ano ko. Kunwari, kung kayo, may client kayo, no? Kung ano yung mga sinabi ni client nyo, pwede nyo kopyahin. Tapos, ibigay nyo kay ChatGPT. Kahit exactly as it is, bigay nyo kay ChatGPT. Copy paste ko lang. Tignan ko pa kung may makuha pa ako dito. Lahat lesson na tunong ko apply gawin ko website.
And then, yun, okay na yun. So, ito. Tapos dito, gawin natin, um, I need a website copy for this project. English. Don't forget yung language. Kasi dito, Tagalog yung ginamit niya. Kasi pag hindi ko sinabing English, tataglishin niya yung gagawin niyang copy. English and English, tapos plan. Make a quick plan for me first before you make the copy. Kahit wrong grammar yan. Okay lang kahit wrong grammar. So, ang ginagawa ko, minsan, sinasabi ko muna na gawa siya ng plan muna or structure or magplano muna bago gawin yung copy. Kasi mas effective kapag ka nagpa-plano muna niya. Then, tingnan natin kung anong sasabihin niya. Okay, tignan natin yung mga participants natin habang naghihintay tayo ng ano. Nakaano pa siya, naggagawa pa siya. Let me check mong participants natin. So, 25 participants. So, sabi niya, nice, magandang opportunity yan, lalo sa small medical. So, tama yung instinct mo na plan muna bago copy. I'll keep this practical and realistic, hindi over-promise. Okay, quick but solid plan. Goal of the website, primarily make it easy for patients to inquire and book pay appointments. Secondary goals, explain services, build trust, make directions, reduce phone calls by centralizing inquiries. Okay? We keep it simple and transparent. May tanong si Sir Romel, di na ba need bigyan ng role si ChatGPT para mas accurate ang result? Pwede rin naman po, bigyan mo ng role. Pero so far, kahit hindi ko naman binibigyan ng role, okay naman. Pero tama ka sir, mas accurate nga pag bibigyan mo ng role. Sa kunwari sabihin mo, you are an experienced copywriter, ganyan. Well, sabihin mo ganon. Tignan natin hanggang dito sa dito. Book appointment, contact us, get directions, call strategy, what I will deliver next. And then, if okay sa'yo tong plan, just say go write the website copy. Um, so i-review nyo kung okay sa inyo yung kung may kulang ba yung structure niya, kung meron kayong gustong idagdag or meron kayong gustong tanggalin or baguhin. Yan nyo. Tapos sabihin nyo lang kung ano yung gusto nyong sabihin. Pero first, for me, okay na ako dito. So, kokopyahin ko lang to and sasabihin ko go. Para gawin na niya yung copy. Yan. So, write na niya yung copy. So, sabi niya, below is a clean, professional, ready-to-use website copy in English. Written for a small cash basis medical center in the UAE. Yan. Why choose us? Our services, pediatrics, acupuncture therapy, cupping therapy, book an appointment, contact us, and footer copy, just tell me. Okay. So ito na yung copy, no? So ang gagawin ko ngayon, hindi kasi ako magaling mag-design sa mga ano, minsan um, nakakapag-design ako pero hindi ganun kaganda. So nakita ko si Lovable, maganda yung designs niya. So ang ginagawa ko, yung copy, binibigay ko kay Lovable with a konting prompt. So, pwede nating sabihin dito, give me a short prompt that I will give to Lovable. I will also copy and paste the copy that you gave me. Yeah. So, kailangan natin ng konting instruction para kay Lovable. Tapos ilalagay, idudugtong natin itong copy na binigay niya.
So yan, konti lang yan. So kokopyahin natin to. Design a clean professional medical center website. Tatanggalin ko yung web app. Kasi nilagyan niya web app eh. Yan. Tapos copy natin. Punta tayo kay lovable.dev. Yan. So mag-log out muna ako para makita nyo. Log out. Nasaan na ba yung log out dito? Uh, log out. Where's the log out? Ito, sign out. Gumagamit kasi ako ng So, kay Lovable kasi, kailangan mo mag-create ng account, di ba? Tapos, in every account, mayroon siyang free credits na pwede mong magamit. Pag naubos yung free credits na yon, i-ask ka niya na magbayad ng premium subscription. But, tinuro ko na to sa iba dati. Meron kang ginagamit yung temp mail or temporary email. Ang temporary email kasi is magkakaroon ka ng email na disposable. Pwede mo siyang gamitin to sign up for services, mga websites na free trial. Tapos kapag ka naubos na yung no, yung free credits mo doon sa website na yon, pwede ka ulit mag-generate ng another na email na pwede mong gagamitin. So ganun. Although it's not hindi siya kumbaga para sa ibang mga companies hindi siya katanggap-tanggap kasi nga dumadami yung mga free nila. Hindi ka na kasi hindi ka na magsusubscribe eh. Pero it's a good way para ma-check mo kung maganda ba yung services ng isang website or web app bago ka mag-subscribe. Kasi later on mapapagod ka din or gusto mo nang ituloy yung project na ginawa mo kasi hindi kapag ka magki-create ka ng panibago ulit kailangan mong itapon, di ba? So, mapapasubscribe ka later on. But this one is only use this parang lang siya, educational purposes only. Not to exploit the companies or the websites, ganyan. So, ang gagawin natin, i-delete ko muna to kasi baka nagamit ko na dati. Then, magge-generate siya ng panibagong email address. Sa ibang mga apps, hindi siya gumagana. Meron yan lang yung mga piling apps na gumagana. Like, kunwari, uh, yung ano ba yan? Yung mga nandito. Yung saan na ba? 11 Labs. I think gumagana pa sa 11 Labs. Or sa Edugram, sa Hedra, yung mga yan. Pwede. So, copy natin to. Copy to clipboard. Then, let's go back to, continue with email sa Lovable. And then, lagay natin dito. Continue. Then, maglagay tayo ng password. Any password. Kahit anong password lang yan. And then, create account. Yan. So, i-login na natin. Tignan natin kung na-receive natin yung ito. Oh. May verification kasi. So, ma-receive natin yun yung verification. And then dito, click natin to para ma-verify. Tapos, close na natin yung isa. And then, log in. Continue with email. Then, lagay natin yung, oops, teka. Tama ba? Ayun. Continue. Tapos yung password natin kanina nalagay ko. Tama ba? Mali yata. Yun. Nakapasok na tayo. So, meron tayong free credits ngayon. Pili natin light. And then, kahit ano lang na pangalan. Kahit ano lang piliin nyo dito. Solo. Ayan, ito na.
So, ang gagawin natin, ito yung chat box niya kay Lovable. So, kukunin natin ngayon ulit yung nandito. So, kopyahin natin to, copy, paste natin dito, paste, and then, idugtong natin yung copy na binigay niya kanina. So, caring hanggang sa pinakababa. Contact us, footer copy. Yan. And then, enter. Tapos, i-design na niya yan dito. Medyo matagal nga lang, so hintayin natin. Yan, magde-design siya. Habang hinihintay natin, do you have any question po or any uh, mga clarification questions or any ideas na gusto nyong i-share while waiting po dito sa at habang nagge-generate si Lovable? Tingnan ko lang yung mga nagme-message sa messenger ko. Yeah. Sabi ni Ma'am Melly Rose, kaya ba niyang i-follow yung specific design instruction coach like font color for branding purposes? Yes, pwede naman po. Pwede mong sabihin kung ano yung color na gusto mo. Mas specific kung gusto mo, kunin mo yung color code niya. Kung ano yung gusto mong color code. Or pwede mo ring ibigay yung color theme or you can even give them yung picture, screenshot ng website design na gusto mo. Kung meron kang, kunwari, meron kang gustong, kunwari ito, sa Heijen. Yung website ng Heijen gusto mo na ganun yung style niya. So, screenshot mo lang yung website ni Heijen at sabihin mo na ganito yung gusto ko na style ng website na gagawin mo. Hindi siya exactly 100% na ganun yung magagawa niya, pero close to that. Tapos, tanong ni Ma'am Danilyn, Hi Coach, pwede ba lagyan ng ibang graphics yung web app design sa Lovable? Ibang graphics. Uh, what do you mean po? Dito kasi sa Lovable, hindi ka makakapaglagay manually ng graphics. So siya yung magge-generate ng graphics. Yung isang rason kung bakit ayaw ko na dito i-publish yung website kasi wala kang direct control. So kung in case yung na-generate na niya, gusto mong palitan yung image, prompt ang gagamitin mo. So sasabihin mo, change the image in this portion. I want you to, tapos ibigay mo yung image na gusto mo para siya yung gagawa. So parang siya yung middleman doon sa gusto mong gawin sa website. Samantalang kapag nilagay natin sa system, mas may kalayaan tayo para gawin yung gusto nating gawin. Yun. And, teka. Sabi ni Ma'am Beng, Coach, yung sa Lovable po, baka pwede siya i-edit pag paid version. Kasi sa Suno, pwede i-edit yung song pag paid version. Yung sa Suno po, pwedeng i-edit pero hindi mo siya manually na i-edit. Prompt pa rin naman, di ba, yung Suno. Ganon din po dito. Pwede mo siyang i-edit kapag pag na-publish na, kunwari ito, yan. So, kunwari ito, papalitan mo yung text dito, prompt pa rin, dito ka pa rin mag-ano sa chat. Tapos meron ka dito, tignan mo, 2.10 credits remaining. So every chat mo, meron siyang kaparampatan na credits. Tapos pag naubos mo yan, para ma-edit mo pa siya, kailangan mo na siyang mag-upgrade dito.
Yun. So, pwede mo naman ma-edit pero hindi directly na yung ikaw yung maglalagay ng image kunwari dito, ganon. So, ilalagay mo pa rin dito. Chat mo pa rin siya. Meron din dito visual edits eh. Ito. Pero hindi ko pa na-try kasi wala akong, hindi ako nag-upgrade eh. Ito, visual edit sabi niya. Pwede mong edit manually pala dito oh, pag visual edits. Yan. Pero yung picture, I'm not sure. Walang nakalagay dito na pwede ka maglagdag ng picture. Yan. Pag text lang pwede. O kaya ito, i-move mo sa somewhere na gusto mo, ganun, pwede. And then, may tanong si Sir Jim, pwede rin dyan, sir, like may gusto kang gayahin na website, right? Opo, pag may gusto kang gayahin na website, doon sa prompt mo gagawin. So, i-screenshot mo yung website na gusto mong gayahin at ibigay mo sa kanya, i-paste mo dito. Tapos sabihin mo, ito yung gusto ko na design ng website. Tapos, ibigay mo yung copy and then gagawin na niya. Ganon. Yan. So, eto na yung design niya. Ito. Medyo simple lang siya na design. Parang mostly na mga na nakikita natin na design. Kung mayroon kayong gusto, kagaya na sabi ko, kung mayroon kayong gusto na design na gusto nyong gayahin niya, then ilagay nyo dito ano, yung website. Ma'am Joy, nandiyan ka po ba? Mayroon ka bang nakita na gusto mong gayahin na Ma'am Joy ba yun o Ma'am Jocelyn? Ano ko nga? The same, no? Ma'am Jocelyn, Ma'am Joy. Meron ka bang nakita na website na gusto mong gayahin na design? Or we can go through with this design and then later on, pwede mo siyang baguhin, kunwari, kung gusto mong baguhin later. So, ito lang muna. So, ang gagawin natin, kukunin natin tong design na to. Teka, hindi siya naglagay ng mga no? Try ko nga na sabihan siya na improve the design by adding stock images uh, in the appropriate sections. In the appropriate sections, make it more look professional but pleasing to the eye and artistic, like any other medical websites. Yeah. Oops, anong sabi? Skip later. Yan. Baka yun na yung last na ko na pwede kong prompt na magagawa. So i-enhance niya, magge-generate siya ng mga images, ilalagay niya dito kung saan. Let's wait. Hintayin natin. Tapos habang hinihintay natin na lagyan niya ng mga images, pupunta ka ngayon kay system. So si system.io, ito yung ginagamit ko para gumawa ng website. Ang kagandahan kasi kay system, meron din siyang email platform, naka-embed na siya doon, na pwede ka mag-set ng email marketing, email campaign, na lahat ng pupunta sa website natin, pwede natin kunin yung kanilang mga email addresses. Then later on, pwede tayo mag-send sa kanila ng mga promos, campaigns, etc. Yan.
So, punta tayo ngayon sa sites and then websites. Then mag-create tayo ng website. Itong website feature na to, bago lang to. Kakabalabas lang. So, hindi pa siya, medyo, hindi pa 100% na perfect yung pagkakagawa niya. So, minsan may mga hindi pa kompleto. Let's try na gumawa. Kasi never ko pa akong nakagawa ng website na gamit itong website feature na ito. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung medical center, yung ano niya, title niya. Sana ba yun? Medical center. Ang pangalan nun? Ito na nga lang, medical center na nga lang ilagay ko. And then domain name, kahit yung ano lang, ano lang natin, yung default na domain name, then save. Tapos pili tayo ng template. Any template naman pwede eh. Pero ito eh, sabihin ko sa inyo kung paano mas madali. Pili tayo ng magandang template. Kunwari ito, kasi para siyang medical din eh. Then save. I-preview ko nga to. I-preview natin gamit tong icon na to para makita natin. So ito yung itsura niya. Yan pag desktop, pag mobile ganito. Itsura niya. Ngayon, try ko nga na ang gagawin natin is kokopyahin ko tong ay, nasa na? I-screenshot ko lahat to para try natin na sabihin kay Lovable na ganito yung design na gagawin niya. Try natin. Meron akong ginagamit na ano na Chrome extension. Ito yung Go Full Page. I-search nyo lang po sa Chrome extension, Go Full Page. And then, ang gagawin, pag clinic mo ito, i-screenshot niya lahat yan. So, kahit hindi ka na mag-scroll down, i-screenshot niya lahat and then isi-save niya as image or PDF. Yan. So, naka-screenshot na lahat, lahat ng content ng website. Pwede mo siyang i-save as, download as PDF or download as JPG. Gagawin ko, ikakopy ko lang siya, right-click ko lang siya and copy image. Then pupunta ako dito kay Lovable ulit. Tapos na siya, na-design na niya, oh, pwede, actually maganda rin na rin to. Pero kung gusto mo na gamitin yung design, yung itong website na nakita, kung kunwari nakakita kayo ng magandang website, tapos gusto nyo gamitin yung design niya, pwede yung i-paste dito o paste. So yun, na-paste na yung image, tapos sabihin nyo na gamitin niya yung design na yon para i-edit yung pero yun yung gagamitin niyang design para doon sa inyong website, ganun. Pero hindi natin gagawin yan kasi meron na tayong na-design. Nag-design na siya, which is okay naman siya. So, ang gagawin natin, kokopyahin ko na lang ito. So, i-publish ko muna para ma-preview natin yung exact na itsura niya. Publish. Wait natin na ma-publish siya fully. And then, bubuksan natin yung kanyang link. Yan. So, buksan natin to. Click natin yung copy and lagay natin sa isang browser, press enter, and then ito na yung itsura niya. Yan. Yan yung itsura niya. So, ito yung gagayahin natin. Unang-una ito, yung nasa taas, na naka-stick to top, medical center, tapos may logo. So, gagawin natin from scratch. Nasaan na ba yun? So, yan. Ito, parang ito kunwari, parang ganyan siya, oh. Almost the same siya dito. So, ito,
I-save ko na nga lang to. Pwede bang i-save yan? Hindi. I think image tong MM Medical Center na to. Pwedeng gawin nating image. So punta ako ngayon sa Canva. Look professional na sabi ni Sir Danilo. Canva. Okay. Canva.com. Tapos mag-create tayo ng kahit ano lang, yung pang logo. Custom size. Width niya siguro 150. Tapos ang height niya is 75 pixels. Gagawa tayo ng logo na parang ganon, medical center. So maglagay tayo dito ng element na text na M. Sample lang to ah. Dahil mabilisan lang naman yung gagawin natin. Tapos meron siya sa effect. And then itong background. Tapos kunin natin yung kulay nito. Pag gusto nyo kunin yung kulay nito, yung exact na kulay, meron kong ginagamit na color picker. Ito, ColorZilla. I-search nyo yung ColorZilla. Click natin yung ColorZilla and then i-hover natin doon sa image na to. Yan. Makukuha natin yung color code. Na-copy na yon. Tapos punta tayo kay Canva. Tapos palitan natin to. Ipipaste ko lang dito, add new color. Tapos dito. Ay, nasa na yun? Ito. Tapos dito sa baba, i-paste natin. Ito na yon. Yung kulay. Yan. So, naging ganun na yung kulay niya. Kakulay na niya. Tapos, papalitan lang natin to ng white. Yan. Tapos, medical center. Pili tayo ng magandang font. League of Spartan. Yan. Tingnan natin. Ganito na siguro. Para small lumaki siya. Ganyan. Yan. Tapos, i-save natin as share, download, PNG. Pero gusto ko na transparent. Ay, for Canva Pro lang pala yun. Save na lang. Kasi naka-free kasi itong ginagamit ko nito eh. Yung isang account yung naka-Canva Pro. I-edit na lang natin, ay i-save na lang natin na ganyan. Hindi siya naka-transparent. Download. Nasaan na ba yan? Download. Tapos, medical center. Pasensya na kung mabagal tayo guys ha. I-ano ko lang para step by step makita nyo kung paano ko ginagawa. And maghanap tayo ng pangtanggal ng pang-transparent. Make transparent image. So may tanong dito si automatic na ba na responsive ang output ni Lovable? Hindi po siya responsive. Hindi siya automatic. Itong mga to hindi po yung iba, yung
Etong mga to, hindi siya responsive. I mean, hindi siya nagfa-function yung ginagawa ni Lovable. Sabi ni Sir Aldo, pwede remove background online coach para transparent. Yes po, maghanap tayo ng remove background. Ito, make PNG transparent. Or remove background pala. Remove background. Ang image. Ito. Load natin. Para merong option kapag ka hindi kayo naka-Canva Pro. By responsive you mean sa desktop tsaka mobile. Yes po. Automatic na siya na na siya sa mobile or mobile view. So download natin. Preview. Save. Yan. Ipalit natin dito. Click natin tong logo na to. Image. Ay, hindi pala siya image. Text lang pala siya. Text lang to. Teka. Delete na lang natin. Di-delete ko to kasi text lang pala siya eh. Hindi pala siya Ito pala. Delete. Upload. Click upload. And then ito siya. Yung naka-transparent. Insert. So yun na. Yun na yung logo natin. And then itong mga to, pwede yung palitan dito. Menu items. Close muna natin. Ito, home services, why choose us, yung mga yan. Papalitan natin dito. Home, yung product, papalitan natin yan ng ito, services. Yan. Tapos, later on, kapag gagawa kayo ng page for the service, then lagay nyo dito yung URL ng service. And then dito naman, sige, ilagay na rin natin dito service para mapalitan. Services. Tapos, why choose us? Tapos, lagay natin yung why choose us. Yan. Tapos, yung contact. And contact din dito. Tapos, ito, delete na natin. Ay, meron palang contact doon. Yan. And then, susunod, kahit itong sign up na to, palitan natin yung text niya ng book appointment. Lagay natin dito. Book appointment. So, automatic naman siya nag-ano doon. And then, yung call us, yung instead na login, gagawin natin call us. Tingnan natin. Or leave na lang muna natin yung login. And don't forget na mag-save every time para hindi mawala yung progress nyo just in case na kunwari mag-brown out, ganun. And next, ito, book an appointment. Yun yung first, niya eh. Ay, hindi pala. Ito pala. Ito. So, merong image dito. Gusto kong kunin tong image na to. So, gagawin ko, screenshot ko to.
Or kung makahanap kayo ng magandang image na ano, na almost na gusto nyong ilagay. Pero sa akin kasi minsan ang ginagawa ko, pag may nakita kong magandang image tapos may mga nakaganyan na text, gagawin ko lang dito. Paste ko dito yung image and recreate the background in this image. Remove all the elements on it. Yan. Para yun yung gagamitin kong background. Yun. That's one way para makakuha kayo ng mga images na gusto nyo kung may nagustuhan ko yung image. Or maghanap kayo ng image sa Canva or dito. Kasi pag naka-pro naman kayo, kagandahan pag naka-pro kayo, meron kayong mga makikitang images dito. Mga magandang pang background. Sabi ni Sir Romel, use Envato para safe sa copyright. Yes, tama po. You can use Envato or other websites na nag-o-offer ng mga free stock photos. Minsan ang ginagawa ko, ChatGPT lang. I think mga image generated ni ChatGPT naman safe naman to use. Masyado yata niyang in-over yung instruction ko. Tinanggal niya yung mga tao. Pero okay na din siguro 'yan. Lagay ko na to. Save images. Yan. And dito. Lagay natin dito. Tapos hanapin natin yung background image. Yung background image meron dito upload. Yan. Click upload and then i-click natin yon. Then insert. Yan. Tapos may color dito. Tanggalin ko tong color na to kasi kahit i-transparent na lang natin na ganun. Or clear. Yan. Tapos meron din dito nakalagay dun sa top niya. Delete ko na lang lahat to. Kasi iba naman yung delete ko to. Ganun ba yun? Teka nga. O, delete ko na lang lahat to para mas madali ang gagawin ko. Remove. Tapos, magdadagdag ako ngayon ng text para dito sa Community Health Center na yan. So, text, drag natin dito. Tapos, kopyahin natin tong Community Health Center. So, makikita nyo yung ginagawa ko. Minamanual ko siya na tinatransfer dito sa system. Medyo matrabaho nga lang, pero at least hindi ko na kailangan na mag-isip kung ano yung design na gusto kong gawin. Kasi naka-design na, tapos kokopyahin ko na lang yung design. And in this way, minsan, mas natututo ako kung paano gumawa ng design din by copying the design galing kay Lovable. Ganun. So, yung heart na yon, pwede natin siyang gawin ng list. I think list, pwede yan. Sa list. Sana yun? Icon or checkbox? No. Alam ko na. Gagamit na lang ako ng symbol para mas madali. Heart. Heart na icon na lang. Yung green. Yan. Hindi naman kailangan eksaktong-eksakto eh. Tapos yung margin nito pala, click natin yung row. Teka, bakit may dito sa baba? May nakaharang. Yan ako lang tong taskbar ko. Ayusin ko lang para mag-hide yung aking taskbar. Saan na yun? Hide. Ito. Yun. Balik. So, i-click natin itong row na to para makikita nyo dito nakalagay row.
So, yan yung na-click natin. Dito naman sa left side, meron dito yung padding niya, andyan margin. Yan. Yung itong padding to the left na to, ibig sabihin, merong 200 na ano dito, margin dito. Tapos dito naman sa ano, sa right. Ay, dito pala yan. Itong sa left dito, merong 200. Tapos merong 200 din dito. At dito sa baba, merong 250. Pag niltanggal natin yung 250, makikita nyo kung ano mangyayari. Itong umakyat na ito. Bakit merong ito? Bakit merong ito na nakaharang? Because yung padding din. So click natin to, makikita nyo dito merong negative 173. Kasi ibig sabihin na pag negative, aakyat siya. Pag negative. So tatanggalin natin to para maging normal siya. Yan o. Yun. Nag-ano na siya. Nag-align na siya doon sa ano niya, row niya. So balik tayo dito. Tingnan nyo, ang liit na lang no kasi maliit lang din yung ano natin, yung element na nandun. So pag click natin dito, make sure na merong nakalagay dito row. Lalagyan natin dito ng padding, ay ng margin. Sabihin natin 210. Oops. Para medyo lumaki-laki siya. Ay hindi. Huwag pala sa margin. Zero yan. Dito siya sa loob. There are two, itong padding tsaka margin, ang i-difference nito, pag padding dito sa loob, nitong ano na to, ditong square na to, sa loob siya. So, ibig sabihin, ay, so, ibig sabihin, kapag ka itong element na to, nakalagay dito, itong space na to hanggang dito sa first element, yan yung 200 na nakalagay doon kanina. Tapos dito naman, since ito lang yung element, no, itong baba nito, mula dito sa pinakababa ng element na to, hanggang dun sa pinakababa din ng itong section na to, yan yung 200. Kaya merong 200 above, below, left, and right. Pag ito naman margin naman, ibig sabihin naman yan, pag naglagay ka ng margin dito, kunwari 100, dito sa labas yung margin. In between nung section na to, tsaka yung second section, yung susunod na section. So maghihiwalay sila. So ang gagamitin natin is itong padding kung gusto natin na medyo lumaki yung section natin. Nasaan na yung ano kanina? Yan. Yan. So ilalagay natin yung susunod na element. Ito, caring for you and your family. So, mayroon din akong ginagamit na ano ulit, na extension. Ano tawag dito? Itong what font. Kung gusto niyo na exactly yung size tsaka yung font nung ginagaya yung website, click natin tong what font na Chrome extension and then i-hover natin doon sa text na gusto natin. Kunwari ito. So since this is generated by web yung Lovable, naka-default siya sa system UI yung ano niya font style. Pero ito yung kailangan natin dito, yung weight, yung style which is normal, size yung 60px tsaka yung 60px na height. Ito yung madalas na ginagaya ko. Kung ano yung size niya para hindi na ako mamroblema pagdating pagkaano ko. Pagka mag-edit ako. Hindi na ako mangangapa kung anong size ba yung gusto ko. So, mag-a-add ako ng text and then gagawin ko siya na ang weight niya is 700 tsaka size niya is 60px. So, click natin to. I-control A ko para makuha ko yung kanyang eksakto. Tapos kopyahin natin. Eto. Exit na muna natin yung Wattpad. So, kopyahin ko to and ilalagay ko dito.
Text pala yung nilagay ko, dapat headline. Lagay ko dito headline. Yan. Delete natin to. Nakuha din niya yung color niya eh. Yung exact na color niya nung kinapi ko. Tapos tignan natin yung size kung tama ba. 60. Font size niya is 60. Line height niya. Ano yung nakalagay na line height kanina? 60 din. 60, 60 tapos 700 na weight. 60 din ang line height. Tapos yung weight. Wala bang weight dito? Google Fonts. Pili tayo ng magandang font. Nonito na lang. Nonito Sans. Yan. Tapos yung font style, nandito na yung weight. Bold 700. Yan. Ganyan siya. Or, kung gusto ninyo, kasi pag ganito, di ba, pag manual na ginamit natin na ganyan, kailangan mo ulit siyang i-set siya sa mobile view. So, hindi siya responsive. Kailangan mo ulit i-set. Meron naman dito sa blocks. Tingnan natin kung may blocks. Ay, walang blocks, no? Walang predefined blocks. Ito, kasi bago kasi itong website na to eh. Yung website feature na to. So, wala pa siyang predefined blocks dito. So, kailangan natin i-manual ulit na i-set. Ito, yung size niya, ganyan na din. Pwede nating palakihin. Tapos, gawin natin ganyan. Yan. May tanong si Ma'am Beng, Coach, yun po bang go full page image natin, hindi pwede i-copy kay ChatGPT para i-generate yung HTML ng design, then copy sa system? Copy kayo para i-generate yung HTML. Pwede po. Pwede mo siyang ibigay kay yung pagka, kunwari, in-screenshot mo ito, kinuha mo yung go full page, tapos binigay mo yung image kay ChatGPT at sasabihin mo na gawa siya ng code. But minsan hindi accurate yung nagagawa niya. Yung mga copies hindi exactly the same. Meron siyang minsan, pagka mahaba, kung nga ito, pag mahabang ganyan, hindi niya nagagawa lahat. Kaya mas gusto ko na manual na ginagawa. Yan. Tapos ilagay natin yung text ulit dito. Tapos maglagay tayo dito ng ah, text na ganon. Lagay natin dyan. Pag anong kulay yun? Black ba yun o white? Gray. So, tingnan nyo, masyadong light doon sa yung background. Kaya naman, yung white na color, medyo hindi mahirap siyang mabasa. So, gagawin natin, papadarken natin yung background. So, click ko yung background, yung image. Makikita natin dito, background image. Yung color. Punta tayo sa color. Punta tayo sa medyo green, tapos dark green. Medyo darkish green. Pili tayo ng bagay na kulay. Mga ganyan na green. Tapos, di ba naka 100% yan? Tingnan nga natin kung magaano siya. Hindi niya pala na hindi niya natatakpan. Click natin tong background na to. Shadow. Hindi. Wala yung iba wala yung option para ano.
para padarken yung sa likod. Which is dati meron na wala. Tingnan ko to. So ang gagawin na lang natin, manual natin siyang ida-darken kay ano Canva para mag-darken ng konti yung image. So pupunta ako kay Canva at i-upload ko ulit yung image na yon. Itong image na to para ma-darken natin. Create, upload. Hindi na rin pwedeng kasi na ano na 200% storage na. Gamitin ko na lang yung aking ano, isang account. Mag-login lang ako sa ano ko. Kunin ko lang yung verification for it. Yan. So dito natin i-upload yon. Tapos i-upload natin. Kunin ko to. Yan. So ida-darken natin ng konti. So yung background, lalagyan natin ng background image na medyo dark color. Ganyan. Tapos i-transparent natin. Pababain natin yung transparency para medyo mag-darken siya na ganyan. And share, then download. Para mas lumitaw yung mga text natin. And balik tayo sa editor. Kunin natin yung image, i-upload natin. Yan. Pero at least, mas kita na yung white color. And palitan natin yung kulay. White yung caring help for. White ito. Oh, mm, yun na lang. Yan. And ito, kukunin ko yung exact na color niya. Gamit yung color picker. Yan. Ay, ba't ganun? Pili na lang ako. Yan. Tapos palakihan natin ng konti ito. Save. Tapos itong mga to, lagyan natin ng tatlong columns. Kasi tatlong columns yan eh.
Tatlong columns. Pero meron siyang ganun, no? Icon. Tatlong columns dito. Tapos maglagay tayo ng text or checkbox. Yan. Ay, hindi. Hindi yung checkbox. Yung item list. Nasaan na yun? Walang item list. Ito, bulleted list. Tapos isa lang yung ilagay natin. Kopyahin natin to. Ba't ganun? Ayaw niya na ano, copy. Ayaw niya ng copy-paste. Yun. Anyway, para hindi tayo matagalan, kayo na bahala yung maggawa nun. Mag-proceed ako dun sa ano, paglagay ng ibang elements. Kasi baka mas tumagal. So, ang gagawin natin, maglagay tayo ng book appointments tsaka contact us. Yung book appointment, button yan dito, button. Pero gawin natin two columns kasi magkatabi, di ba? Tapos yung book appointments dito. And click natin to. I think naka-margin siya kaya ganyan. Ito 25-0. Tapos kunin natin yung text niya, book appointment. Ito, book appointment. Tapos yung subtext. Yan. Meron siyang arrow sa right. Meron dito icon selector before text or after text. Lagay natin dito arrow. Yan. Tapos yung contact us, maglagay ulit tayo ng panibagong element doon sa contact us na button. Dito. Tanggalin natin submit form, gawin natin open URL para later. Lalagyan natin ng URL yan. And i-zero natin yung margin. Clear, contact us. Tapos tanggalin natin yung subtext. Tapos yung color, palitan natin. Yung color, dapat transparent. Yan. Tapos yung background is transparent din. Text color should be white. White ba? Tama, naka-white naman. Border, lagyan natin ng border, full border. Solid. Tapos yung kulay ng border is white. White ba or gray? Gawin natin medyo mas light na ganyan. Tapos medyo pa ano natin, anuhin natin sa side. Dito lagyan natin ng 20. Tapos 20 din dito. Oops. 10. Yan. Dito 40 siguro. Para mas lumaki. Or 50. Yan. Save. So, yan yung tsura niya.
Yan. Oops. Ba't ganon? Hindi siya naka-align left. So, i-align left natin. Maganda siya pag ganito eh. Pero pag tinanggalan natin, hindi na siya nag-a-align doon sa gusto nating alignment. Tapos, ito, naka ano siya all the way. Pero okay lang din. Kasi wala namang tao dito eh. Ito na lang, lagyan na, i-align left na lang natin. Doon. Left. Pati to, i-align left natin. Tapos tignan natin kung ano nangyari. Masyadong malayo yung pagitan. So, ang gagawin ko, yung, pwede nating i-drag, I think ito eh. Kunin natin yung yung container niya. Pag hover nyo na ganyan, makikita nyo naka-select yung container niya. Yan row doon. Lagyan natin i-click natin dito para makita natin. Pag-click nyo kasi dito sa margin or sa padding, pag-click nyo itong parang square na to, makukuha nyo yung left or right lang. Pwede yung left or right lang or up and down lang. Pag nakaganyan, both na siya na up and down ito, both naman na left and right to. So gusto ko yung sa right lang, maglagay lang ako ng margin doon sa right. So naglagay ako dito ng 50 para umurong siya dito papunta doon. So lagyan ko pa ng mas malaki, 200. So umuurong siya papunta doon para mas lumapit siya doon. Tingnan mo. Pati ito pwede kong gawin ganun eh. Ito, kung gusto ko na umurong siya doon, pag-click natin tong buong to, mga ito, punta tayo dito sa margin 200. Yon, umurong siya. Pati din to gawin natin ganun. Margin. Yan. So, umurong na siya. Tapos ayusin nyo na lang din yung niya, margins, yung margins din, yung sa up and down nito para yung pagkakadikit-dikit nila ba dito of 40. Makikita mo naman dito eh. So, bumaba na siya, no? Save. So, yan. So, first part pa lang yan, guys. First, first pa lang yan, no? Yan. Ganyan yung itsura niya. Pag preview natin, ganyan yung maging itsura niya. Yan. So, yung first pa lang yan. Yung first and second section pa lang yan. Tapos tuloy-tuloy nyo lang na gawin kung ano yung nakuha nyo kay ChatGPT, kay Lovable, tuloy-tuloy nyo lang na gawin dito. Lagay hanggang dito. Madali lang naman sundan yung pag naglagay ka ng elements. Lalo na kung susundin yung gagawin yung ito, yung kanyang yung design niya. Kunwari ito, gawin natin. I-preview ko ulit. Follow natin yung design nito para papalitan na lang yung mga text. Tapos ilalagay ko yung text na binigay ni ChatGPT. So ibibigay ko to kay Lovable or pwede kay ChatGPT siguro. Copy. Punta ko kay ChatGPT. I-paste ko dito. Tapos uh, this is the website template that I'm using. I need you to change the copy
the text, give, generate text. Tagalog, talugalugin ko na nga lang na pwede kong i-copy, paste at para i-edit ko na lang yung mga texts. Tapos, mas madali pag ganito. Hindi mo na kailangan na mag-a-add ng mga elements, mag-edit ganyan. Ang gagawin na lang, edit mo na lang yung mga text. As long as yung itong template na nakuha mo is talagang match na match siya doon sa details and websites na gagawin mo. Kunwari, kung ang business mo is about salon, then maghanap ka ng magandang template na salon out there at yun yung anuhin mo. So, bale, ano mo na lang kay ChatGPT. Yung papapalitan mo lang kay ChatGPT yung kanyang text. Yan. Dito. Small level above headline. Tingnan nga natin. Perfect section by section replacement text that matches the exact structure of the template you're using. So, book appointments, community health care center. Subheadline. So, dito na tayo magsimula. Patient-centered. So, section in true value. Ito ba yun? Teka. Para hindi ako malito, sabihin mo kung ano yung text na papalitan at ibigay yung ipapalit na text. Para mas madali kong mahanap. Mas madali nating mahanap. Yan na. So tapos na we are community, okay na yan kasi tayo naman naglagay niyan. Replace feature bullets, replace book appointment, contact us. First white section, usually may future payments. So itong future payments, papalitan natin ng patient-centered care. Ito. Yan. Kaya lang nawala yung ang color niya. Teka. Try ko nga na ganun. Yan. Tapos susunod, a scalable experience for growth ito. Papalitan natin ng accessible healthcare for everyday needs. Yan. Tapos yung sa right side niya, build a financial with this. Papalitan natin ng ganyan. Ano yun? And ito, free transfers, simplify finances, mga ganun. Papalitan yan ng ganito. General practice. So ito na yung mga services nila. Tapos ito yung description. Tapos pediatrics. Ilagay natin dito. Tapos ito naman dito. Tapos acupuncture. Lagay natin dito.
Yung next, kulang pa eh. May isa pa na hindi na ilagay. So, kailangan natin ng panibago. But this is 3 rows lang. Tingnan natin. Mag-add tayo ng 4 columns. Kasi 3 rows lang yun eh. Tapos tsaka natin, teka, ilagay isa-isa to. Image doon sa loob ng first column. Tapos ito, i-drag natin sa loob ng first column. Ay, dito. Yan. Tapos palitan na lang lighter yung ang image na to ng icon na nagre-represent sa GP practice. Yan. Tapos ito, lagay natin doon sa box. So drag and drop lang siya. Yan. Then may row pa tayong isa, so i-copy paste lang natin yan. Lagay natin dito. Tapos yung pang-apat, cupping therapy. Yan. Sabi ni Ma'am Melly Rose, parang same lang pala sa paggawa ng funnel pages coach ang website or anong different ng dalawa. Um, yes, at same, yun nga, same lang siya. Ang difference lang siguro sa website is more specific siya sa yung parang WordPress style. Kapag ka-funnel kasi is nakafocus siya in selling. Ito naman sa website, nakafocus siya yung multiple uh, maraming kagaya nito. Merong nakalagay dito. I think yung structure lang ng na tong builder ang magkaiba. Almost the same naman siya. Kasi ang I think yung settings lang naman yung pinagkaiba nila eh. Pero yung sa elements section dito sa left side, parehas lang sila. Yung blocks nga lang dito wala pang blocks. Pero sa funnel, kumpleto yung blocks. Ang daming blocks na pwedeng magamit. At saka kanina 'di ba? Teka, mag-exit na tayo. Open ulit natin. Ito, pages. Ito yung wala sa ito yung wala sa funnel. Yung pages na ganito. Kasi mas organized siya sa pages. Kasi yung funnel kasi mostly is lang yan eh. Na series ng pages na magkaka-connect. Ito naman, pages na you can have at most kahit mga 100 pages yan. Pwede kang mag-add dito. Pero more or likely, halos parehas lang sila eh. Sa ngayon, I think mas madali akong nakakagawa sa funnel because kompleto na yung niya, yung setting, yung mga niya, yung blocks niya. Samantalang itong website walang masyado. Pero siguro pag mas na-develop nila yung website, mas gaganda pa siya compared sa funnel. Depende sa purpose mo. Yun. So, ganun lang naman. Ganun lang yung gawin nyo. Madali lang siya kapag na ginamitan nyo siya ng ChatGPT and Lovable for the design kung wala kayong mahanap na template na gusto nyong gayahin. Pero kung meron namang template, then go for the template para mas madali. Mas hindi kayo mahirapan. And by the way, sa website kasi, konti pa lang yung templates kung pagka nag-create tayo na ganyan. Kunwari, ganito, kunwari. Ang tawag. Pagka sa sales funnel kasi, pag nag-create ka, kunwari dito, and then custom.
Save. Tapos, mag-add step tayo. Sabihin na natin sales page. And then, choose template. Template dito, ang dami mong pagpipilian na template. Oh, madami kang pwedeng pagpilian na pwede mong kahit hindi mo na ano, hindi mo na baguhin, papalitan mo na lang yung text. Mas madali. Kagaya nito. Yan. So magaganda na yung design niya. I think balikan natin yung sa medical center. Yan, ganun yung gawin mo, Ma'am, Ma'am Joy, Ma'am Jocelyn. Kung meron kang time para i-manual siya kasi mas madali mo siyang compare kesa yung ipagawa mo kay ChatGPT yung buong code or pagawa mo kay Lovable yung buong code. Eh wala kang direct na ano, wala kang direct na control. Kasi pag kay Lovable, pag may i-edit ka, kailangan mo ng ano ng kailangan mo ng credits which is babayaran mo yung credits. Pero pag sa system mo gagawin, manually mo na gagawin na ganito sa system. Later on, kapag ka may gustong ipadagdag yung boss mo na idagdag mo, mas madali mo lang siyang idagdag. Yan. So, hindi siya web app, kundi website talaga. Kasi more on detail, more on more on uh, details about your company ang ilalagay dito. Pag web app kasi para siyang application na hindi masyadong parang ganito na homepage. Ilan ang oras na? 2:30 na pala. Bilis ng oras ha. Yun, so any question po, medyo maano lang pagka nagtuturo ako ng paggawa ng website kasi kulang talaga yung 1 oras or 2 oras kasi pag gumagawa ako ng website na ganito, yung manual kong ginagawa, mga araw yung binibilang ko bago ko matapos kasi kailangan mo siyang design. Tapos yung mga images, i-edit mo pa sa sa Canva, ganun. Tapos ah, yung pag gagawin mo siyang responsive sa mobile view, kagaya niyan, pag click mo ng mobile view, hindi maganda yung margins niya. Kasi magkaiba yung settings ng kasi ito ginawa natin to, ginawa nating manual itong part na to, di ba? Kaya yung settings hindi siya naka-predefined. So hindi siya pa siya responsive. So kailangan natin na manual na i-edit. So for example ito, gawin natin na left aligned lahat yan para mas maganda tignan sa mobile na ganyan, left aligned. Tapos yung margin, kasi masyado na siyang dikit doon sa left. Tignan mo. So ito yung sa margin niya. So gawin natin dito siguro 30, 50, ganyan. Para mag-ano siya. Tapos tignan nyo, yung kulay nitong contact us, iba doon sa kulay dito na pag sa mobile. So yun din, manual din natin i-edit yan. Ang kagandahan naman, kapag yung template yung ginamit natin, konti na lang, minsan, okay yung konti na lang yung i-edit natin. Kagaya na ito. Ba't ganun yun? May kasi yung kanina. Delete natin. Kagaya na ito, kunwari. Yan, naka-mobile siya, no? Konti na lang yung i-edit natin. Yung margins na lang nung buong row. I-50 natin dyan. Para mas, yun. Yan, medyo, konti na lang yung, natin yung margin. Ay, dapat yung sa left.
Right lang yung 50. Yan, nakaano na yan. So, may tanong si Sir Nel, Coach, paano yung mga button links niyan? Also, yung paglagay ng new page or pop-up. So, yung button links, kunwari itong button links na to, book appointment. So, sa book appointment, pag-click nila yung book appointment, dapat may pop-up na form. So, punta tayo sa pop-ups, mag-add tayo ng pop-up, and meron na siyang predefined na pop-up na ano, designed here. Subscribe here for free, ganyan. Subscribe here. Tapos lagay natin dito yung email. Magdagdag tayo ng field. Ah, gawin natin form input. Ito form input. Tapos lagay natin dito name. First name. Yan. Tapos yan. Gawin natin yung margin niya para hindi masyadong magkahiwalay. 10 lang. Or 0. 5. Yan. Tapos, ito. So, bahala na kayo mag-design na ganyan. Yung ano niya, click here or something. Tapos, ito, submit form. Kapag ka may domain na kayo, pwede nyo nang i-set up yung ano niya, yung sa ito. Pero for now, i-save natin. Save. Yan. So, yun na yung pop-up niya. Kasi naka-ano na doon eh. Tapos, yung edit nyo yung pop-up automatic off. Open on. Open off. Yan. Pages. So, click natin tong book appointment. Tapos, yung sa submit form, show pop-up. Tapos, select pop-up yung ginawa natin kanina. Tapos, mag-ano na yung pop-up doon. Save natin, tapos i-preview natin kung gagana. Click book appointment, nag-appear yung pop-up. So, may tanong si Sir Danilo. Ay, si Sir Jim pala. How to make that live, sir? To make it live, nakasave na siya, no? Hindi ko pa na ano kung, teka. Naka-automatic siya na napapublish ba? Wait lang po ha. Oops. Nasaan yung publish na ito? Hindi ko pa napatry mag-publish dito ah. Wait lang. Supposed to be may publish dito. Settings. Mag-exit na tayo. Tingnan natin. Ayun, activate lang natin. So, ito yung difference niya kay funnel. Doon sa funnel, ipapublish mo doon sa page mismo kung saan ka nag-edit. Dito naman, dito siya sa dashboard and activate. Pag na-activate na natin, kasi nakaset naman na yung URL niya. Pag pinili natin, naka-publish na siya doon sa sa domain. Yan na siya. And pag-click natin yung book appointment, may nag-pop up. Tapos pag may nag-sign up na ganyan, click here. Pero since hindi natin na set up yung email automate yung email natin, wala pa siya. Hindi pa yan magagana. Then click ulit natin yung edit, ano pa. Yung ibang page, also yung paglagay ng new page, sabi. Pag maglalagay ka ng new page, pag nandito ka, click mo lang yung pages and mag-add ka ng new page. Tapos dito, no, yung product. Tingnan natin. Settings. Teka. Hindi ko pa nahanap kung saan i-edit tong page na to ah.
Wait lang. Ito pala oh. Click mo lang yung product. Click mo yung page na ginawa mo. Kunwari, pag mag-a-add ka, no? Mag-add ka ng page. O, new page. Kunwari, new page. Tapos dito, save. So, mapupunta yan dito sa pinakababa. Click mo lang yung new page. Ito na yung builder niya. Mag-create ka na dyan. Mag-a-add ka na ng mga elements. So, sa ngayon, wala pang blocks. Yun. And then, punta tayo sa homepage. Sabi ni Sir Danilo, pag funnel pala coach, may ready template na po siya. Yes, pag funnel, merong ready templates na. May question si Ma'am Danilyn, coach, para saan po ang blocks? Okay, explain ko sa inyo ano yung blocks. So, meron tayo sa system and any other website builders. Ang pinaka-basic na element ng yung website is yung element. Yung element, merong different types of elements. Meron yung text element, meron siyang image element dito. Ano yun? Mm, ito. So, meron dito, di ba? Elements and then blocks. So, elements, dito meron text element, merong image, video, column layout, three columns, yan. And, ito. So, itong block na to, is a group of different elements. So, kunwari, meron dyan meron dito yung text dyan, tapos merong image dyan, oops, tapos kunwari may image dito, may image, tapos dito merong another, kunwari another image dyan, tapos may call to action dito, yan. So, collectively, this is one block. Bakit bakit nagkaroon ng block? Because meron yung mga pre-designed na po na blocks na kung saan yung mga elements nakaposition na kung saan sila nakaposition, nakalagay na yung color, yung kung ano yung image na lalagay, ano yung font, ganon. So, naka-pre-designed na po siya. So, parang yung blocks is, kumbaga, meron kang ano, puzzle na naka-form na siya yung puzzle. Tapos, bubuuin mo na lang. I-ano mo na lang, i-arrange mo na lang siya. So, kung pupunta tayo, since wala kasing ano wala kasing blocks kay website pa, and meron kay system funnel, ay kay funnel, pupunta tayo dun sa editor ng funnel. And pag click mo tong blocks na to, makikita mo may mga different categories. So, pili ka dyan kung ano yung kailangan mo. So, kunwari, features. Yan. So, may mga pre-designed blocks na dyan. So, since hindi pa masyadong polished si website, kung gusto nyo, gamitin nyo si funnel para mas madali sa inyo kasi gagamit kayo ng blocks. For example, pag click ko ito, pag ilalagay ko dito, naka-design na siya. Papalitan mo na lang yung text. So, kumpleto na yan. Ito, pag-click mo yung section, section ang tawag kasi dito sa yung parang blocks, yung isang isang grupo, section. Yan. So, yun yung blocks. Para mas madali, parang mag-i-import ka ng group of elements na naka-pre-designed na po siya. Mm, and ano pa?
Yan. So, sabi ni Ma'am Melly Rose, for example, coach, marami akong landing pages selling digital products. Then, create ako ng website or website store. Anong magandang approach ko to reference link those digital products na meron mga landing pages para kasing e-commerce type yung dating. Copy paste ko lang ba yung funnel link ko then link to image ng hero product image or meron mas better approach? O so marami kang mga so ang gusto mo, ang purpose mo ma'am is marami kang mga products na gusto mong ibenta at gusto mong gawan ng iisang sales page or landing page, tama po ba? Kung ganun po, parang kumbaga e-commerce website na magse-select sila ng maraming products doon sa isang ano mo. Yes, isang website ko parang front store. Front store. Let's see. Creator. Meron dito yung ano eh. Teka. Tingnan natin tong creator stores. Try natin ah. Creator. Dito ma'am. Meron kasi dito yung creator store. Ah, para na siya din siyang ano, para siyang isang page mo. Parang siya sa Facebook page na parang meron kang pangalan, meron kang picture, tapos sa baba, meron kang mga product. Mas simple lang siya. Kung gusto mo na pang ano lang, pang link to bio lang, na nandun na lahat ng product mo, click mo lang yung add new product. And then, uh, pili ka kung ano yung gusto mong ano, sell a digital download, ganun, collect emails, redirect to an external link. Pag redirect to external link, kung meron kang sales page na, yung sabi mo, marami kang mga sales pages na gusto mong i-collect into one, or sell a digital download, ganun. Let's try this, sell a digital download. Nilagay mo yung email mo, text mo, ganyan. Tapos pagka maglagay lang tayo ng mga kunwari ditong ano, sample lang. So, na yun. Let's try lang. Crap. Try lang natin. Yan. Tapos add text by next. Select team. Upload your digital product. So mag-upload tayo ng kahit ano lang dito. Okay. Zip. So, upload. So nag-upload ako ng naka-zip. Tapos select natin yon, then select next. Tapos image. O anong uli image yung gagamitin natin? Kahit ano lang. Yan. Tapos ito, collect info. Kung gusto mo mag-collect ng info, test lang natin. Price plans. Ito nga lang, kailangan mayroong payment method na naka-ano. Test lang natin. Publish. Checkout error page. Checkout page. Kailangan merong ano, kasi buy now eh. Ito yung problema kay system. Kasi, in any other ano, website builders, because yung mga Pilipino, wala silang, hindi lahat merong credit card or debit card. Which is, pagka nagbenta tayo dito, directly kay system, ah nanghihingi siya ng ano, credit card or debit card. Yung kailangan mo mag-collect ng debit card o debit card. Which is, hindi siya applicable. Hindi, mahirap siyang gawin for Filipino audience kasi hindi naman lahat meron. So, try natin na gawin na lang redirect to an external link. And yan. Tapos, URL. Try na lang natin na ito. Kunwari lang.
Then publish. Yan. So mag-add ka, i-add mo lahat ng ano mo dito, redirect to external link. Gawan mo ng yung mga sales page mo per product. Lagay mo dito. Add mo yung picture mo. Tapos ito na yung parang magiging ano mo, magiging store mo. Kasi pag add ka ng add, kunwari, ito, tapos lagyan mo ng thumbnail, picture mo. Um, platform, publish. Yan. So parang ito na yung store mo. Yun na, ganun din, para sa din siyang ano, yung gusto mong, yung purpose na gusto mo. Yan. So ganyan yung maging itsura niya. Yes, sa website ko parang front store. Yes, parang Shopee pero link to landing pages. Para po siguro na one digital product may link na. So ito, maganda to for ano, for so pag marami kang product, lagay mo lahat dito ng products mo. Oops, nawala. Any question? May question pa po ba? Yun lang naman yung gusto kong ituro sa inyo for this session po. And then, next week, I'm planning to teach kung paano gumawa ng web app gamit yung, ano tawag doon? Spreadsheet. Gamit ang spreadsheet. And then, sa mga hindi pa po naka-join doon sa ano, workshop ng paggawa ng web app, meron ulit pong second batch sa February, this coming February po. I think it's February 20, uh, February 22, February 21. Sa February 21 mag-i-start after one week after ng Valentine's Day. So if you want to join, kung gusto niyo pong matuto kung paano gumawa ng web app from scratch, then ituturo ko kung paano kayo makakahanap ng problem na gusto nyong isolve para solusyonan natin yung problem, and then gagawin natin step by step mula doon sa paggawa ng mga solutions, ng mga features, hanggang sa pag-draft nung yung ano, yung tawag doon, yung storyboard, tapos yung interface, yan, hanggang sa gawin natin yung web app. So hindi naman po siya mahirap. Kailangan lang pagtuunan ng ano, ng oras. Any question po? Coach, last question. When to purchase system.io? Kapag ka, ah, kapag ka gusto mo, kung ang tanong mo is kung ka, kailan ka magpo-purchase ng system.io, it's up to you po. Depende po doon sa pangangailangan mo. Kasi pagka sa free account kasi with system.io, limited lang yung pwede mong magawa. Like, isang website lang yata yung pwede mong i-publish. Pero kapag ka nag-subscribe ka with system, mas marami kang magagawa. And mas maraming features na pwede mong magamit. If you are planning na gamitin ito para magkaroon ka ng side hustle or income, then much better po na mag-subscribe kayo kay system. Or meron akong ino-offer na sub-account with system, yung mas mura at mas marami yung limit niya. So send me a message kung interested kayo to avail a sub-account with me. Kasi pag sub-account, makaka-publish ka ng mas maraming website. And meron din po akong support na binibigay dun sa mga naka-sub-account na ano, tutulungan ko kayo kung ano yung mga ginagawa niyong projects. And meron tayong Facebook group sa mga nakasub account sa akin. Yun. Anyway, you can publish naman
any websites that you create, yung mga websites na gusto nyong i-create, makaka-publish kayo naman kayo using free system account. It's up to you nga lang kung gusto nyo na mas maraming features. Yan. So, yun. Ano pa? Kung may mga questions po kayo, baka gusto nyo mag-ask ng questions. And while waiting for questions, can I ask everyone po na bukas ng camera para mag-picture po tayo? Para po may remembrance po tayo and i-post po natin. Nasaan na yung ano? Mm, yan. I can see familiar faces and mga new faces. So magkakaroon ulit tayo ng panibagong free tutorials. I think mas okay yung next kasi hindi na siya pagkahaba-haba. Matatapos siguro natin in one session yung yung web app kasi mas madali. Prompt-based naman siya. Tsaka hindi na natin ma-manual na i-design. Kasi si ChatGPT yung gagawa ng code. Tapos ibibigay na lang natin yung code. Matatapos siguro natin. And mostly mas ano pa yon, mas profitable pa yon kasi pwede na kayo mag ano agad ng clients kasi marami yung naghahanap ng mga web applications, mga useful web applications para dun sa mga pangangailangan nila. Mag-screenshot ako. Yan. So, pagbilang ko po ng tatlo, mag-smile po ha. One, two, three, tingin sa camera, smile. Yun. Maraming salamat po and see you again po sa susunod na session.